dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto mga kababayan ko. Kayo ba'y pipili ng mga membro pa ng kapanalig ni Duterte? Sige nga, kayo ba'y pipili pa? Kasi yung mga kababayan, nakukumpara-kumpara na nga tulad na sinasabi ko, kanina nakumpara natin si Laila de Lima at saka si Harry Roque. Ngayon, ito naman mga kababayan ko. Kinukumpara naman ngayon, itong si Bini, na anak ng Pangulong Bongbong Marcos, at ito namang si Kitty, na anak naman ni Digong kay Hanilet, Ngayon mga kababayan, ito bahala na kayo dyan, kung anong masasabi nyo. Sabi dito mga kababayan, sino bet nyo sa dalawa? Parehas anak ng Pangulo. Etong isa, pinalaki ni Miss Hanilet Salayaw. Ito namang isa, pinalaki ni Miss Lisa, ni Madam First Lady, Lisa Marcos, sa simple, totoo naman. Kung inyong matatandaan, marami na tayong ipinakitang video na etong si Bini, mga kababayan ko, napakasimple. Nakikisalamuha kung kani-kanino, nakawahubad pa yan. Sa kabila ng pagiging anak, may ginto ang kutsara. Mga kababayan ko, parang ordinaryong bata. Pero po, eto mga kababayan ko, nako, Diyos ko po. Ang lalakas po ng loob ng mga DDS na ipaghambing po yung anak po ng ating Pangulong Bongbong sa anak ni Digong. Minsan po naiisip ko, saan kaya sila humuhugot ng kapal ng mukha? Tignan nyo naman mga kababayan ko, si Kitty, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Doktor, mahilig daw sa basketball player. Pero mga kababayan ko, napunta na sa apo ni Chavit ito. Di ba? Yan. Tapos mga kababayan ko, nagulat na lang ako. Ayan, ikinukumpara ngayon. Kinukumpara kay Bini si Kitty. Minsan sa totoo lang, masisiraan kayo ng ulo sa mga pinaggagawa na ng mga DDS, Minsan tatanungin nyo na yung sarili nyo sino ba talaga matino? Yung mga DDS o ako? Ibang klase, mga kababayan ko? Yung mga pinapalabas ng kampo ni Duterte, ganyan. Minsan masisiraan ka na ng ulo kakaintindi. Yan ba yung panuntunan, batayan ng pagpili kung sino ang matino at hindi? Ang sakit sa ulo, di ba? Grabe. Mga kababayan ko, iba talaga. Kaya yung mga DDS, baliktad talaga utak Para sa kanila, ang bet nila, tulad ni 2Ms, si Kitty. Si Bini, hindi. So ngayon, alam nyo na, yung mga nagsasabing sila daw ay matino, pero ang pinipili, si Kitty. Yung mga sinasabihan na hindi daw matino, ang sinasabing maayos ay si Bini. Tindi ng sapak ng ulo ng mga DDS talaga.
Di mo alam kung saan na talaga nang gagaling yung katwiran nila. Kapag kabago-bago kayo sa larangan ito, sa community na to, masisiraan kayo ng ulo. Ha? So yan, mga kababayan ko, nakita nyo ha? Ito pa mga kababayan ko, nako! Oo, bago natin puntahan yung ano, yung pong, yung pong ating main topic, itong Dilema Sara, nagkasagutan na ito pong nananakit na, na tuwan-tuwa pa yung mga DDS, ito na ho, pakinggan ho natin si Meme Pebbles. Pasok! Sabi ko sa iyo, Jojo Chavez, babawi ako eh. Kanina nga parang ayoko nang ituloy itong topic na to eh. Kasi naubos na yung energy ko, kakapatawa sa inyo eh. Ito na. Meme Pebbles, pasok! The Land of Wonders, Cambodia, Chururu, Tusaw. Natatandaan niyo yan? Yan yung lagi kong sinasabi dati. 10 years ago, nung nag-umpisa ako mag-vlog. Yan yung lagi kong introduction. Yung from the Land of Wonders, Cambodia, Chururu, Tusaw. Sakay pa ako nun sa motor, papasok ko ng trabaho. Nagtatrabaho ko sa Ion Mall. Chef ako ng ramen house. Yan. Uy, diba? So, nagtataka kayo. At Pakinggan nyo maigi to ha, dahil hindi ko pa rin to napapakinggan eh. Ito na. marami ring nag-isip na bakit kinontent ko yung tungkol kay Vince Dizon na galing siya sa Duterte. Yung grupo na finorm niya is Duterte lahat. Kita nyo eh. Ex-militar. Diba mga kababayan ko? Tama ako. Abay, ginawa na natin to ng reaction itong si Mr. Pa-interview. Diba? Si Vince Dizon, Mr. Pa-interview yan mga kababayan ko eh. Diba? Tuloy Meme Pebbles. Paris, meron nga siyang taga-DPWH na sinama sa grupo. Kaso nga lang, nabuking ni Lacson na kasi sa flood control project. Nako! So, for delikadesa, nag-design yung lalaki. Tama. Napapansin nyo na hindi sila tumitigil. Kahapon ba yun? Nung isang araw, nagkaroon na naman ng meeting ang Sara Army sa Samal. Gusto ko nga i-post kung alin doon sa mga resorts na yon sila nag-meeting kasi meron ako mga pictures ng resort ni Sara. Naloka yun, no? Ni Sara at saka ni Pulong. For sure, dun sila nag-meeting, di ba? Hindi sila kahapon. Alam niyo yung eksena na mapapansin niyo, hindi sila tumitigil. Kahit hindi sila nagwawagi, hindi sila tumitigil. Oo nga. Bakit? Di ba mapapatanong ko eh. Yung, ano ba yan? Pangatlong beses yung nag-rally ko mga ito, Kasi nga hindi talaga titigil Meme Pebbles. Paano titigil yung mga yun talagang desperado na sila na maagaw ang pagiging presidente ni Manong Bongbong natin. Balak pababain ng presidente, pero hindi naman nagwawagi, pero diretso pa rin, di ba? Ano ba yung main reason kung bakit hindi sila tumitigil, ganyan? Mababasa mo, kung titingnan mo mabuti, kung pag-aaralan mo, Talaga? madaling mabasa yung script. Mental block na ako. Ba yan? Mababasa mo agad yung script. Kung bakit kasi yung timing, yung tina-timing sa Blue Ribbon Committee, Ginugulo. Lagi naman kasing gano'n mga kababayan. Kapag kami mga ganyang mga gawain tulad ng hearing sa Senado, Kongreso, mga kababayan ko, sinasabayan nila ng kung ano-anong mga ka-fake news ang intriga, di ba? Tanim ng intriga! Di ba, mga kababayan? Yan. Di ba? Paggugulo ni Marcoleta,
Lalo na yung paglabas ni Orling Pangit na marina may paninindigan. Saan ka nakakita ng witness na lumabas tapos hindi na bumalik? Kaya nga, Anong paninindigan dun, Marcoleta? wala. I-explain mo nga sa akin. Mm. Kasi sinasabi mo na Na? si Orly yung pinaka anong witness yung totoo. Yan, diba? Siya. Mm. Explain mo sa akin ngayon kung paano naging honest or tama lahat ng hindi scripted yung Ah. English. Kasi ano sa English? Kaya ayoko basta ganon. Basta yun na yun. Paano mo masasabi Na na si Orly Gutesa ay ay totoong witness na dapat paniwalaan ng tao? Aw. Sagot. Ako hindi ako naniniwala ron sa totoo lang. Oo. Hindi ako naniniwala kay Orly Gutesa pero yung mga sinasabi niya may konting katotohanan. Diba? Paano mo masasabi na ano siya? Na? Eh, bukod sa hindi na nga niya nasabi ng yung nagkamali siya. Nagkamali siya, wala kulang yung ano daw keme. Wala po rito tapos pinalitan mo, di ba? Hindi, yun yung yung paragraph 20, yung tinutukoy niya. Paragraph 20. Alicia Duran. Noon, naniniwala ako. Eto na. Sabi ni Orly, si Orly, naging bagman ko yan sa PSL. Alam mo, Shamil, ikaw oo, nagdududa na talaga ako sa'yo So, dapat kapag witness ka, checkin nyo yung mabuti. Kasi, ano yan Senate hearing. Oo Kasi nga. lumabas din ako sa TRICOM Hindi ako nag-backle. Oo nga. From the start hanggang matapos. Consistent ako at wala akong binabasa. Oo nga. Ganyan yung totoo. Oo, yung walang binabasa. Kung totoo yung sinasabi mo, hindi ka dapat magbabasa. Hindi yung meron ka na nga binabasa, nagkakamali ka pa. Diba? Tama? Parang kay Amy din. Kapatid mo yan. Kilala Oo mo nga. yan. Sabi Oo mo nga. nga, ikaw nag-alaga Oo. Mahal mo. Bakit ka nagbabasa? Oo nga. Ang sasabihin mo. Dapat, kusa sa puso mo lalabas yan. Tama. Yung mga hinanakit mo. Oo. Hindi ka dapat nagbabasa ng script. Oo nga. Yun yung sinasabi ko. Ah. Hindi yan hindi pa din paniwalaan si Orly. Si Orly yan, tanim yan. Tanim Oh. witness. Tanim witness talaga yan si Orly. Kaya lang, nabulok bigla mga kababayan, nabulok bigla si Orly. Nawala no? Nawala si Orly. Paano yung tinanim na bulok? Sino kaya may kagagawan kung bakit nabulok yan? Ito na. Kasi, mayroong sistema sa Senado na 3 days before, kung meron kang witness, ipapaalam mo yan dun sa chairman ng Blue Ribbon Committee. Di ba pinapasok na lang bigla? Nagulat na lang sila, Lacson, meron ng si aw, wigi. Tatawa kay Marcolete. Alam mo, hindi po ako nagmamatalino pero kung yung IQ or common sense gagamitin mo, mali. Malaki yung mali. Kasinungalingan. Si Orly, ano lang yan? Tanim lang yan na pwedeng totoo na nagtatrabaho siya kay Saldico as security. Kasi maraming security si Saldi. Pero hindi siya yung security advisor na tulad ni Kerubin, security advisor ni Ramon Ang. Ganun. Ano ba ako dun? Mamaya chichigin natin. May pumpasok na naman kasing mga faction. Tapos, naniniwala ka dun sa witness na dinala mo pero hindi na bumalik. Hindi niya na linabas ulit. Oo nga. Halatang scripted na kailangan lumabas ang pangalan ni Congressman
Martin Romualdez. Yun yung talagang aim. Ini-aim nyo. English. Hindi! Biglang kumonto. Hindi! So, ayun na nga mga kababayan ko. Kasi, ganito yan. Ako opinion ko lang. Maaring magkaiba kami ng opinion ni Nene Pebbles. Maaring tayo magkaiba ng opinion. Pero mga kababayan, ako naniniwala na maaring totoo yung sinasabi ni Gutesa patungkol kay Saldico at kay Martin. Pero mga kababayan, yung ikukonekta ni Saldico si Pangulo, yun ang hindi totoo. Sa tingin ko nga yan, mga kababayan, alam nyo, baka nga pakanalang ni Martin yan. Wala kayo sa akin. Para takutin na, pagka ganyan, sabay-sabay na tayo. Di ba? Yung mga banat ni Saldico, halatang-halata naman. Ano sabi? Sinagot ni Pangulo. Kasi kung totoo ka, mga kababayan ko, ganyan ang gagawin, tulad ng ginawa ni Pangulo. Kapag kaalam mong hindi totoo, sasagutin mo. Anong sabi? Takutin mo pa kung hayop ka. Ano sinasabi mo? Marami ka pang ilalabas na video at marami ka pang sasabihin? Ilabas mo na pero kakansilahin ko pa rin yung passport mo. Di ba? Yun yung sinasabi mga kababayan. Di ba? Tapos. Nung kinansila yung passport, ano nangyari? May nilabas pa ba si Saldico? Sipin nyo yan, mga kababayan ko. Saldi Magbalon. Oo, parehas tayo. Di ba wala na? Mabait yan si Romel. Ewan ko ba, bakit naging ganyan? Di ba? Yun mga kababayan ko. Sasagutin agad Sasagutin agad. Hindi yung pakemi-kemi pa. Ang tanong ko nga dyan, nasan na si Martin Romualdez tanungin nyo nga, nasan na si Martin Romualdez at bakit nanahimik na siya? Diba? Ni Candido, paki-explain. Bakit wala na si Martin Romualdez? Bakit yung mga vlogger nyo na lang o tagapagtanggol nyo na lang yung mga nagsasalita? Isipin nyo maigi yan. Isipin nyo. Wala na. Hindi na makapagsalita kasi, di ba? Lalong ikaw, di ba? Kapag eto na nga. Magpapasko na, di ba? Yan ang tanong ng karamihan ngayon. Magpapasko na. Magpapasko na. Sabi ni Sammy, si Romualdez mabait din yan. Dumikit lang kay Saldi, kaya naging ganib. Saan kaya magpapasko si Martin Romualdez, Our beloved Boss Mike Cervera.